Kumusta mga ka-DIY? At meron tayo ngayon ditong, Victron Energy na inverter. Ito ay, 12 volts na 500 VA at i-a-unbox natin 'to at ipapakita ko yung mga features nitong, ganitong klaseng inverter. Bale ito ay, toroidal na pure sine wave na. At yung ibang, description ay nandito na rin sa mismong box. Kaya meron tayo ditong, 12 volts, 500 VA. Bale yan yung input, 12 volts at meron tayo ditong, voltage output na 230 volts. At ang pinaka-socket natin ay UK. At dito naman sa atin yung mga nakasulat dito ay, meron tayong, low voltage alarm, low voltage cut-off, dynamic cut-off, at saka ito yung, sub output voltage na na-a-adjust na from 210 hanggang 245 volts. Bale dito nakasulat ay, 230 volts. Bale yung 110 or 125 ay ibang model din yan. At meron tayo ditong frequency na adjust, puwedeng 50 hertz or 60 hertz. At meron din tayong eco mode doon. At, kung gusto nating maging smart itong, inverter na 'to, ay kailangan nating bilhin itong Bluetooth smart dongle. Ito yung kailangan para na-a-adjust yung mga settings. At ngayon ay ating, bubuksan itong, ah, ating inverter para makita natin yung laman. Ito ngayon na meron tayo ditong, instruction manual. At saka yung inverter lang, bale meron itong, yan lang may desiccant tapos bale yun lang ang pinakalaman, instruction manual at saka itong ating, inverter. At eto ngayon yung ating inverter, meron tayo dito yung, voltage input na 12 volts at saka yung sinasabing, 500 VA. Bale, tingnan muna natin yung mga saksakan niya. Ito ngayon meron tayo ditong, negative, ito yung sa voltage input na 12 volts. Meron tayong negative at saka positive. Bale screw type ito. Bale naiipit lang dun yung mga cable. At meron tayo ditong power indicator at saka yung sa alarm. Bale green and red. At meron tayo ditong switch. Bale tatlong may karga pa. Umilaw konti. Bale meron tayo ditong, double throw na switch. May middle off. Tapos, ito yung on. Yung sa kabila naman ay ito yung sa eco mode. At saka meron tayo ditong connection nung, VE Direct. Kung saan yung nabibiling optional na, smart dongle para maging, Bluetooth itong ating inverter. Tapos meron din tayo dito yung nakasulat na remote. Eto, bale kung medyo malayo-layo yung inverter o nakatago, pwede mo 'tong, lagyan ng switch. Tapos naka-permanent na naka-on position. Tapos meron naman tayo ditong, earth o yung ground connection. Dito naman sa kabila ay yun lang ating AC output na 230 volts. Tapos mayroon din yan na, built-in na fan sa loob, nakasulat dun sa manual. At ito naman yung sa side, bale yan nakalagay din diyan yung ating, DC input, 230 volts na output at saka yung 50 hertz. Bale naka-set ito sa 50 hertz. Tapos pag, ginamitan natin ng Bluetooth dongle ay, maise-set natin ito ng, 60 hertz. Bale depende dun sa country kung saan nabili. Kasi dito sa amin ay meron kaming, 230 volts na AC galing sa grid at saka 50 hertz yung, frequency. At ito naman yung
Yung sa LED na red and green dun, bale ito yung sinasabi niya. Meron itong, 'pag naka-on ng steady yung, green natin na LED ay naka-on, blinking slow, search mode, o yan yung kapag naka-eco mode. Tapos ito naman yung sa red LED, yan nakalagay diyan yung blinking fast over voltage, blinking slow under voltage, intermittent blinking over temperature, at saka yung 'pag naka-on ng steady ay overload. Bale itong, inverter na ito ay, meron 'tong kabigatan. Umaabot din ito ng, kulang 4 kilos. Bale yung talagang nasa manual nito ay 3.9 kilos ang weight. Bale, kasi nga ito ay toroidal, meron 'tong toroidal na transformer sa loob. Bale nandito sa side na ito yung mabigat, at medyo magaan dito sa side kasi yun lang namang mga electronics ang nandiyan. Tsaka dito rin yung sa may, input na, tsaka yung ating switch. Bale nandito sa side na ito yung ating output. At bale ito yung ating, technical data. Bale ito yung ating inverter, 12 volts, 500 VA. Ito yung nakalagay yung continuous power, 25 degrees Celsius, 500 VA. Kung sa watts yan ay nasa 400 watts kung titingnan natin dun. Kung 25 degrees at saka 40 degrees, bale, 400 watts at saka 350 watts. Bale ang, peak power ay 900 watts. Tapos yung ating, output AC voltage at saka yung frequency ay adjustable yan. Kaya meron tayong 50, 60 hertz dun. At ang ating input voltage, kung dun tayo titingin sa 12 volts, bale 9.2 volts hanggang 17 volts. Kaya medyo kahit anong klaseng, battery na ay pasok dito sa ating inverter. Bale ito naman yung pang 24 volts, 18.4 hanggang 34, at saka yung pang 48 volts, bale 36.8 hanggang 62 volts DC. Nakalagay din diyan yung ating, low battery shutdown, adjustable din yang mga yan. Papakita ko mamaya. Tsaka yung, zero load power na meron tayo ditong, 6 watt kapag sa 12 volts, 6.5 sa 24, tsaka 9 watt dun sa may 48 volts. Bale meron din tayo ditong yung sa may, default zero load power. Ito yung nasa eco mode, yun yung, 'pag naka-switch tayo sa eco mode. Tapos adjustable din yang ating yung, sa wattage, kung ano yung mga nakasaksak na load, at ipapakita ko yan mamaya. Tsaka yung sa protection ay, A to F sinasabi niya. Tapos operating temperature, ayan, -40 hanggang 60 degrees. Bale fan assisted ito, yung sinasabi ko kaninang merong, fan sa loob. Tapos dito sa may, bandang baba, nakalagay din dito yung kung ano yung color, material. Bale metal yung pinakababa, at yung kulay blue na nakikita nating, case ay plastic. Kaya pati na rin yung ating, cable, yung cross section, 10 mm sa, AWG ay 8. Bale iyan yung standard AC socket. Bale, yan nakalagay din diyan yung iba-ibang bansa. Ang alam ko yung, sa Philippines ay itong type niya ay yung NEMA, pero 220 volts tayo sa Pilipinas. Bale yung weight, nandito tayo sa 12 volts 500, kaya meron tayo ditong, 3.9 kilograms or almost 4 kilos na yan. Tapos yung, dimension. Ito yung sinasabi niyang A to F ay yung nandito. So yung sa mga protection na. Output short circuit, bale, mag-o-off yang inverter kapag naka-sense ng kahit saan dito. Yan yung sa protection mode na ng ano, ating inverter. Bale meron din siya dito yung sinasabi niyang connection to the battery. Bale hanapin lang natin yung model ng ating inverter. Bale ito tayo. Bale yung minimum battery capacity ay 60 ampere hour. Kaya yan yung minimum, yan yung recommended nila. Pero hindi naman natin kailangang sundin ito.
at ang internal DC fuse ay 120 amperes. Bale meron siyang 120 amperes dun sa loob ng inverter. At yung namang recommended DC cable ay, yung cross section sa mm2 ay meron tayo ditong yung kapag, yung haba nung cable natin ay 0 hanggang 1.5 meters. Ito ang gagamitin nating cable, 6mm2, at kung 1.5 meters hanggang 3 meters ay recommended 10mm2 naman. At bale, meron tayo dito yung, VE Direct Bluetooth Smart Dongle. Bale ito yung sinasabi kanina dito na needed 'pag mag-a-adjust tayo ng mga settings. Bale ito ay binili ko ito ng separate. At ito ngayon ay kinabit ko yung ating battery supply papunta dun sa ating, positive at saka negative. Bale ito yung, inassemble kong lithium ion na 12.6 volts at gumamit tayo dito ng meron tayo diyang, DALI BMS. Bale meron din tayo ditong fuse. At yan lang ang simpleng, wiring niyan at saka yung output natin na 230 volts, naka-on yung ating electric fan. Bale ko-connect ko yung ating, smart dongle na itong ating VE Direct para mai-connect natin sa cellphone na naka-connect sa Bluetooth. Bale itong ating Bluetooth dongle ay, Victron Energy din ang brand at, ganitong klase yung saksakan. Bale meron siyang, 4 pins diyan na ipapasok natin dun sa may, VE Direct na nakalagay dun. At bale yan nakasaksak na ang ating, smart dongle at meron na tayo ditong, naka-ready na ito, naka-standby. Naghihintay ito ng connection sa ating cellphone. Bale ngayon ay, naka-set na tayo sa ating cellphone. Bale iki-click lang natin yung ating Victron Connect app. Kung wala kayong, naida-download naman yan sa may Play Store. Click lang natin yan at mag-o-open diyan kung ano yung mga naka-connected dito sa ating device ay makikita natin. Kagaya niyan meron tayong servo, smart solar, ito yung isa kong ginawang setup dun. Yan naka-ready na yan. Kaya meron tayo ditong yung ating VE Direct, bale ito siya, bale ito yung ating iki-click. Bale yan ngayon naka-on na yung ating inverter. Bale naka-green light na yan, naka-on na yung LED na green. At kung hindi naman naka-on yan ay hindi tayo makaka-connect sa ating, Bluetooth dito sa ating smart dongle. Kaya ngayon yung ating load ay 0 pa lang, meron tayo ditong 230 volts, bale inverting na siya, meron na siyang output dun at yung ating, battery voltage ay meron tayong 12.35. Bale itong ating, electric fan ay meron itong 220 to 40 volts, bale 50 hertz ito, meron itong, 40 watts na power. At bale, naka-off pa yan, kaya kung i-on natin yan ay, sa number 1 lang, ay meron siyang, reading na 28 VA. Bale, yan ang battery natin, 12.19 volts. At dun sa mga settings ay, i-adjust muna natin yung maximum nitong electric fan. Bale meron siyang, 33 volt ampere na consumption. Kaya ilagay natin ulit sa, number 1 tapos, yung sa ating settings, ayan meron tayo ditong mode. Puwede rin nating i-off dito yung, ating inverter. Ayan, bale nag-off yung ating inverter. Kaya kung, tinatamad kang lumapit sa iyong inverter para i-off, puwede rin dito sa cellphone. Kaya i-on natin. Ayan at, nandito din yung ating output voltage. Naka-set tayo sa 50 hertz na frequency at yung ating, low battery shutdown, adjustable yang mga yan. 10.9 yung, low battery restart and alarm. Charge detect na 14 volts.
At saka ito yung sinasabi kong sa may eco mode na ise-set natin 'yan. Bale dito muna tayo ngayon sa ating, output voltage. Ise-set lang natin ito ng, i-try natin 'to ng 210 volts, 'yan yung pinaka-lowest. Kaya 'pag inokey mo 'yan ay medyo mamamatay konti yung ating ano, ating inverter, ilang milliseconds, ayan. Bale napansin ko bumagal yung ikot ng ating fan kasi nga 210 volts lang. Kaya ibalik natin siya dun sa o kaya itaas natin sa 240 hanggang 245 volts itong ating inverter para mai-set natin. Kaya dun lang tayo sa 240, store settings, tsaka yes. Ayan, medyo bumilis na yung, ikot nung fan natin. Kaya ibalik natin siya dun sa nakaset na 230 volts. Dito yung ating frequency, puwede rin nating palitan 'yan kaya lang hindi natin patatagalin dahil hindi kakayanin nitong ating fan. Dahil, 50 hertz lang yung fan natin. Ayan, medyo medyo hirap siyang umandar. Hirap umandar kapag naka 60 hertz kasi nga iba tayo ng frequency. Kaya ibalik natin siya dun sa 50 hertz. Bale yung sa ating, low battery shutdown, dito hindi ko pa kabisado kung ano ibig sabihin niyan. Balikan ko na lang 'yan at yung importante lang naman, bale itong low battery shutdown, itong ating, 12.6 volts na lithium ion na battery, ay puwede ito hanggang 10.5 volts kaya ise-set lang natin 'yan ng, 10.5 volts. Bale 'pag na-reach na niya yung 10.5 ay automatic shutdown na yung ating inverter. Kaya lang depende dun sa ating, BMS. Kasi meron yung BMS na nasa 11 volts pa lang ay, nagsha-shutdown na yung BMS. Kaya kailangan maunang mag-shutdown itong ating inverter kaysa dun sa BMS. Kaya iyan, i-set ko lang muna sa 10.5 volts ang ating, shutdown ng low battery. At yun namang low battery start and alarm, yan yung kapag nag-shutdown yung ating battery, ibig sabihin nag-shutdown pala yung ating inverter. Hihintayin niya ngayong ma-reach yung 10.9 volts, saka lang aandar ulit yung ating inverter. Ta's meron din tayo ditong charge detect naman. Bale yung sa ating low battery restart and alarm, kapag halimbawa yung ating battery ay draining, na ngayon ay 12.1 volts, kapag na bumaba na sa 10.9 volts ay, magbibigay siya ng, o makaka-receive tayo ng alarm sa ating, dito sa ating phone or magfa-flash yung ating, red light dun. Na ibig sabihin may na-warningan na tayo na low battery na. Yan yung, se-set natin kung sa 10.9 volts. Ito namang sa charge detect, halimbawa shutdown na yung ating inverter dahil bumaba na sa 10.5 volts at kapag tumataas na yan, halimbawa naka-connect tayo sa ating solar charge controller, yung ating battery. 'Pag tumataas na yung ating, battery, umabot na ng 10.9 volts, ay automatic mag-o-on itong ating, inverter. At kapag na-reach niya na yung charge detect natin na 14 volts, ay iki-clear niya yung, flashing light dito, yung ating LED na alarm. Bale yun ang gamit naman ng charge detect. At ito ngayon, nagkabit tayo ng tester sa output ng ating, inverter. Ayan, meron tayong nakaset tayo dun ng, 230 volts. Meron tayong 229.6 volts. Kaya papakita ko lang kung talagang nag-a-adjust nga yung ating output voltage. Bale, palitan natin yung ating output voltage ng, 240 volts o 45, yung maximum. Restore settings, yes. Bale meron tayong 245 volts. Palitan naman natin ng pinakamababang 210 volts o kaya ita-type yan puwede yata, 210. Store settings tapos yes.
Bale meron tayo diyang 209.7 volts. Bale gumagana yung ating, settings dito. Kaya ibalik natin 'to sa 200 and ano, yun nga lang ah, 'yan 230 na lang tayo. Kung 233, try natin ang 233 kung talagang accurate siya. 232.6 volts. Kaya accurate itong ating, inverter na ito. Kaya balik tayo sa 230 volts. Kaya yan yung ating output voltage. Yun namang sa ating frequency ay, hanapin muna natin kung meron siyang frequency dito. Ayan, 50 hertz. Ngayon palitan natin ng 60 hertz. Tingnan natin kung magpapalit siya. Ayan, meron tayong 60.2 hertz. Kaparehas ng ating settings dito. Kaya ibalik na lang natin sa 50 hertz yan. Mag-o-off ng pansamantalang inverter tsaka i-on niya ulit. Kaya meron tayong 50 hertz sa ating settings. 50 hertz yung ating output. Bali ipapakita ko naman ngayon yung sa ating eco mode. Bali ito yung kumbaga yung output nito kung walang naka-on na load ay, i-off niya yung output voltage. Bali walang, voltage na lumalabas dito. Kaya kung iso-switch on natin bali naka-normal mode lang ito, ilalagay natin ito sa eco mode. Bali dun sa pangalawang switch. Ang mangyayari niyan ay in-off niya yung ating, smart toggle kaya bumalik siya sa nag-on niya ulit, ayan, searching. Kaya 0 pa rin yung ating output voltage. Kaya ang mangyayari dito, yung ating output voltage ay wala siyang lumalabas pero dinidetect niya. Kung mapapansin ninyo ay nagre-red yun. Nagse-search siya ng load. Kaya ibig sabihin searching. Kaya kung pupunta tayo dito sa ating settings, kasi wala nga tayong load. Meron siyang wake up power dun. Ibig sabihin, 'pag nagsaksak tayo ng 14 VA mahigit na load, ay sa kanya lang i-on yung ating inverter. Kaya wala pa rin tayong lumalabas na 230 volts doon. Pero ito nagpa-flash 'to ng every 3 seconds kasi nga eco mode search interval 3 seconds. Ibig sabihin every 3 seconds nagpa-flash yan, naghahanap siya ng, kung ma-detect niyang may load sa kanya i-o-on na ng continuous yung ating output. Kaya napapalitan itong mga ito ng, itong settings na ito by tens or puwede rin siyang i-manual na ano, na palitan. Gano'n din dito sa shutdown power. Kaya yung, search interval napapalitan din niya ng, kung ilang seconds mo gusto. Ayan, ibalik natin sa 3. Ayan, bale searching siya ngayon ay, subukan natin ngayong, saksakan 'to ng ating ano, electric fan. Tingnan muna natin, tanggalin natin itong ating, multimeter. Ise-set ko muna itong ating electric fan sa 0 at tingnan natin kung yung number 1 ay made-detect niya. Bale yan live, nagde-detect pa rin yung ating, itong ating smart dongle, itong ating inverter. Searching pa rin siya kasi nga hindi pa rin naka-on yung ating, electric fan. Kaya ngayon i-try natin na i-on yung electric fan sa number 1 kung mag-o-on. Ayan, nag-on siya. Ibig sabihin na-detect niya na yung wake up power ay mahigit 14 volt ampere. Bale inverting na siya ngayon. Meron siyang 28 volt ampere. Try natin yung number 2. Ilang, tumaas lang siya ng, 29 VA at saka yung pinakamabilis 33 VA. Bale yan yung ano, yung pinakamalakas na kuha na ng ating electric fan consumption. Kung titignan naman natin dito sa may dial, ay napakababa pa lang nung consumption.
Bale kapag naka-green, meron namang green dun na ibig sabihin safe pa rin. Tapos wina-warningan na tayo ng yellow tapos red. Sigurado yang red na yan ay, shutdown na itong ating inverter. Bale yan ngayon ay naka-eco mode pa rin yan, yung switch natin dun. Kaya kung papatayin natin ang ating, electric fan ay babalik yan sa searching. Yan, pinatay natin. At babalik yan sa searching mode, ayan. Bale AC output niya ay 0. Mapapansin niyo mayroong bigla-biglang lumalabas na 230 volts. Kasi yun nga yung tina-try niyang i-detect kung meron kang isinaksak na load. Ibig sabihin maganda ito para hindi gaanong humuhugot sa ating battery itong inverter. Sabagay maliit lang naman ang consumption nitong ating, inverter. Parang napansin ko dun sa manual ay parang nasa 6 watt. Pero may nilagay pa rin silang eco mode. Para nga nakaka-save sa battery lalo na kung maliit lang yung capacity ng ating battery. Kaya searching pa rin siya, balik natin sa number 1. Ayan, bumalik na naman siya sa inverting. Kaya yan yung ating, features ng ating, Victron Energy na, 12 volts 500 VA na toroidal pure sine wave inverter. Kaya mas maganda itong, ginagamit pang 24/7. Biruin niyo umaabot pa ng, 9 months na ngayon or almost 10 months na naka-on yung, nandun sa Pilipinas. Halos parehas na ganito kasi 12 volts 500 VA din yun. At yung susunod na video mga ka-DIY ay, yung, stress test natin ito. Kung ano ang kaya nitong paandaring appliances. Paabutin natin hanggang dun sa green o kung kaya niyang i-overload. Tignan natin kung magsa-shutdown yung inverter. At, yun lang mga ka-DIY. Subscribe at maraming salamat.